Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang saan at kailan nga ba tayo dapat magpakatatag para sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin? At kailan natin dapat sabihin na hindi na natin kaya ang lahat at kailangan na nating sumuko? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ang pagsubok daw sa buhay ang nagpapatatag sa isang tao. Pero bago siya maging matatag, masusubok talaga ang pasensya niya at pananalig sa puong may kapal. Kung hanggang kailan siya kakapit at kung kailan niya isusuko ang lahat. Papadudod, ako nga pala si Alan, 45 years old, tiga Nueva Ecija. Pero ngayon ay dito na ako nakatira sa Manila. Kasama ang aking magandang asawa at isang anak. Nasa second year high school ako nang mag-decide akong makipagsapalaran sa Maynila. Ulila na rin ako sa mga magulang. Bunso ako sa 7 magkakapatid at lahat sila ay may sari-sarili ng pamilya. Noong panahon kasi namin, Papa Dudut, maaga talaga nag-aasawa ang mga tiga sa amin. Kaya mag-isa ko na lamang pinag-aaral ang sarili ko habang nakatira sa maliit na bahay na naiwan ng namayapa kong mga magulang. Tumutulong ako noon sa pagsasaka sa mga tiyuhin ko at nagkakargador din sa malapit na palengke. Hanggang sa nagdesisyon na nga ako na lumuwas na lamang ng Maynila. Papadudot, hindi naging madali ang buhay ko dito sa Maynila. Nakikitira lamang kasi ako sa isang malayong kamag-anak ng tatay ko. Pumayag lang sila na makitira ako nang mag-abot ako ng pera na matagal kong inipo noon. Pero palagi pa rin silang nagpaparinig sa akin na dagdag palamunin lang daw ako sa kanila. Kaya naman naghanap na kagad ako ng trabaho. Pero dahil nga hindi ako nakapagtapos ng high school ay hindi kagad ako natanggap sa mga inaplayan ko. Mabuti na lamang at batak ang katawan ko sa mga mabibigat na mga gawain. Kaya nang sabihin sa akin ng tiyuhin ko na pwede akong maging kargador sa palengke, kung saan siya pumapasada ng jeep ay hindi ko yon pinalampas pa. Papadudot, ilang taon din ako nagtrabaho bilang kargador hanggang sa pasukin ko na rin ang construction. Mas mabigat ang trabaho pero malaki ang kita kahit papaano. At hindi ko inaasahan na ang trabaho ko na yon ang magiging daan para makilala ko ang babaeng mamahalin ko sa panghabang buhay. Ikaw ba yung Alan? Oo, ako nga. Ito na yung order mo na pagkain para sa pananghalian. Paksiw na bangus tsaka 3 kanin. Nakasulat na din dyan kung magkano lahat yan. Ngayon mo na rin babayaran? Oo, ngayon na rin. Ito yung bayad ko. Hala, naku. Wala pa akong panukli eh. Yung iba kasi pinalista lang yung order nilang pagkain. Ayos lang. Hindi ko na kukunin ang sukli ko. Ha? Sigurado ka? Oo. Masarap naman mga pagkain na dinadala nyo kaya hindi ko pinanghihinayangan yung bayad ko sa inyo. Ay, sige, salamat. Sana lahat ng mga kasama mo dito sa trabaho kagaya mo, no? Karamihan kasi sa kanila, ang haba ng listahan tapos kapag sinisingil na, sila pa yung nagagalit. Ay, salamat ulit ha. Alis na ako. Ibibigay ko pa kasi tong order nila eh. Sige ha. Teka, sandali. Ano ba yan? Hindi ko man lang natanong ang pangalan niya. Uy pare, anong binubulong-bulong mo dyan? Tsaka bakit iba yung mga tingin mo kay Rina? Rina? Rina ba ang pangalan niya? Oo, apo siya nung ino-order na natin ng pagkain para sa tanghalian. May sakit yata ang lola niya kaya siya nag-deliver ngayon. Kaya pala sa tinagal-tagal ko ng pagtatrabaho dito, ngayon ko lang din siya nakita. Palagi lang kasi siya sa karinderya nila. Nagulat nga ako at siya nag-aabot sa atin ng pagkain ngayon. Teka, huwag mo sabihin na natitipuhan mo siya ha? Bakit pare? Bawal ba? May asawa na ba siya saka mga anak? Ang alam ko wala pa. Pero mahigpit kasi ang lola niya eh.
Kaya walang makatagal ng panliligaw sa kanya. Kaya kung ako sa'yo pare, pag-iisipan kong mabuti bago ko pormahan niyang si Rina. Oo, maghahanap na lang ako ng ibang babae na mabilis makuha. Normal naman siguro ang maging maigpit ang isang lola. Gusto lang niyang pangalagaan kasi ang kaligtasan ng apo niya. Pero siguro, kung sino man ang lalaki magtatangka na manligaw ulit sa kanya at seryoso naman sa kanya, gagawin din ang lahat para makuha ang loob hindi lang ni Rina. Kung hindi, pati na rin ang buong pamilya niya. Nox! Lalim nun pare ah! Mukhang tinamaan ka nga talaga dyan kay Rina ha? Sa totoo lang, iba ang dating niya sa akin eh. Lalo na yung mga ngiti niya. Hindi nakakasawang pagmasdan. Kahit nasa malayo na siya oh. Kung seryoso ka talaga sa kanya, edi gawin mo na yung sinasabi mong panliligaw. Maraming umaligid dyan kay Rina. Ikaw din, baka maunahan ka pa ng iba. Papadudot, si Rina na nga yata ang pinakamagandang babae na nakita ko dito sa Maynila. Hindi siya katangkaran, morena ang kulay ng kanyang balat, bilugan ang kanyang mga mata at napakaganda ng kanyang mga ngiti. Malambing din siyang magsalita kaya parang hindi ko pagsasawaan na marinig ang boses niya o ang makausap siya. Papadudot, hindi ko na nga pinatagal pa at gumawa na rin ako ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Nakipagkilala na ako sa kanya kinabukasan noong siya ulit ang naghatid ng pananghalian namin. At doon ko nga napatunayan na mabait talaga si Rina, Papadudot. Dahil hindi niya ako sinupladahan o sinungitan. Dinadalaw-dalaw ko na rin siya sa bahay nila hanggang sa umakyat na nga ako ng ligaw. Kagaya ng sabi ng katrabaho kong si Arnel ay masungit talaga ang lola ni Rina. Palaging masama ang tingin sa akin at pinagdadabugan ako kapag nasa bahay nila ako. Pero dahil gusto kong patunayan na seryoso ako sa apo niya ay pinagpatuloy ko lang ang panliligaw ko. Hanggang sa maging kami na ngang dalawa, Papadudot. Pagkalipas ng 4 na taon na relasyon namin bilang magkasintahan, Papadudot, nag-decide na rin kaming magpakasal. Hindi naman na tumutol ang mga magulang at lola niya dahil nasa tamang edad na raw kami. Pero hindi naging madali ang buhay namin bilang mag-asawa. Lalo na nang isilang na ang panganay naming anak na si Sarah. Tumaas kasi ang mga bilihin at idagdag pa ang pagtaas din ng upa ng tinutuluyan naming maliit na bahay. Mababa lang ang sweldo ko sa construction at ang asawa ko naman ay umi-extra-extra lang sa paglalabandera sa mga kapitbahay. Pero sabi nga ni Rina ay walang susuko sa aming dalawa. Hanggang magkasama at buo kaming pamilya ay mananatili kaming matatag. Papadudot ng isinilang na ang pangalawa at bunso naming anak ni Rina. Doon na nagsimulang kahit paano ay gumaan ang buhay naming mag-asawa. Mula sa pagiging isang construction worker kasi ay napromote ako bilang foreman. Tumaas ang sweldo ko gamit ang naipon naming pera ng asawa ko ay nagdesisyon na kaming lumipat sa mas maayos na lugar at bahay. Oh, nasaan ang panganay natin? Kanina lang tumatakbo yun dito sa sala. Ayun, tulog na sa tabi ni baby. Napagod sa kakalaro at kakatulong sa akin sa pag-aayos nitong mga dala nating gamit mula sa dati nating bahay. Naku, ganun ba? Napakalikot naman kasi ni Sarah. Hindi matigil sa iisang tayo. Sinabi mo pa. Pero mahal, ang ganda talaga nitong nilipatan nating bahay. Napakalayo mula dun sa halos barong-barong na tinitirahan natin dati. Hinanap at pinili ko talaga to para maging komportable kayo ng mga anak natin. Malapit din ang elementary school dito. Hindi mahihirapan si Sarah na maglakad papunta doon kapag pumapasok na siya sa eskwela. Nakita ko nga. Pero papapasukin na ba talaga natin siya ngayong taon? Oo naman. Medyo huli na nga siya ng 2 taon eh. Saka matagal na rin naman niyang gustong mag-aral. Pagbigyan na natin ang bata. Ang inaalala ko lang naman, baka hindi na kayanin ng budget natin. Siyempre kasi mas mataas na ang upa dito sa bahay. Tapos kapag tumuloy na nga sa pag-aaral si Sarah,
Kahit sabihin na nating public school yun, gagastos pa rin tayo sa baon, gamit at saka mga libro niya na pang-eskwela. Naku mahal, ayan ka na naman. Unang araw pa lang natin dito sa bahay, gastos ka agad ang iniisip mo. Doon naman kasi talaga tayo nahihirapan, di ba? Sa pagbabudget para sa pamilya. Alam mo naman na malaki rin ang gastusin natin sa mga gatas tsaka vitamins ni baby kasi nga sakitin siya. Huwag kang mag-alala. Palagi ako mag-overtime sa trabaho para mabigay ko ang lahat ng kailangan nyo ng mga anak natin. Hindi naman na kasing liit ng sweldo ko dati ang kinikita ko ngayon. Malaki na ang nadagdag at mas malaki ang kikitain ko kapag nag-overtime pa ako. Naku mahal, baka naman ikaw ang magkasakit sa gagawin mo na yan. Oo nga tumaas na ang posisyon mo sa trabaho pero mabibigat pa rin naman ang ginagawa mo. Baka katawan mo naman ang bumigay kapag inabuso mo masyado. Marunong ako mag-alaga ng sarili ko, mahal. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Mahal, kung payagan mo na lang kaya ulit ako na tumanggap ng labada. Kung papayagan man kita, hindi pa ngayon. Dahil wala pang 1 taon mula nung manganak ka. Mas lalong ayokong katawan mo naman ang manghina. Ang sabi kasi ng doktor, di ba? Kailangan mo munang ipahingang mabuti ang katawan mo dahil hindi naging biro ang panganganak na pinagdaanan mo kay Bunso. Kaya hindi muna kita papayagan na magtrabaho o umextra sa paglalabada ngayon. Sorry mahal para tuloy naging pabigat pa ako sa'yo. Anong pabigat ba ang sinasabi mo? Kung tutusin, mas mabigat pa nga ang responsibilidad mo dito sa bahay. Aasikasuhin mo ako bago ako umalis para sa trabaho. Pagkatapos nun, ang mga anak naman natin, pati na ang bahay na to. Kaya hindi ka pabigat sa akin, mahal. Dahil pareho lang naman tayo na nagtatrabaho para sa pamilya na to. Basta mahal, huwag mong isipin ang gagastusin natin dito sa bahay. Dahil ako nang bahala dun. Pangako, gagawin ko ang lahat para maibigay ang mga kailangan nyo ng mga anak ko. Papadudot kagaya ng mga plano namin ni Rina. Hindi ko na muna siya pinayagan na tumanggap ng mga labada. Ang totoo kasi ay hindi naging madali ang panganganak niya sa bunso namin. Umabot pa sa tinanong ako ng doktor kung sino ang pipiliin ko sa kanilang dalawa na mas iligtas nila. Mabigat man sa kalooban ko dahil ayoko ring mawala ang pangalawang anak namin ay pinili ko ang asawa ko. Mabuti na lamang at mabait ang Poong May Kapal at pareho silang nailigtas ng bunso kong anak. Kaya pinapaalalahanan kami ng doktor na sana ay huwag munang tumanggap ng mabibigat na gawain si Rina dahil kailangan pa raw niyang magpalakas ng kanyang katawan. Papadudot pinag-aral na rin namin sa elementarya ang panganay naming anak na si Sarah. 8 years old na siya pero nasa grade 1 pa lang. Nagsabay-sabay din kasi talaga ang problema namin noon sa pera kaya hindi namin siya nagawang pag-aralin kaagad. Ang mahalaga naman doon ngayon ay nakakapag-aral na siya at kaya niyang makipagsabayan sa mga kaklase niya. Papadudot wala na nga yata akong mahihiling pa sa buhay. May maayos na akong trabaho, may maayos kaming tirahan ng pamilya ko at naibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng mag-ina ko. Siguro ay hindi naman talaga swerte ang nangyayari sa buhay namin. Hindi po ako swerte. Lahat ng ito ay pinagsumikapan kong makuha para sa pamilya ko. Papadudot akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang ginhawa sa buhay namin ng pamilya ko. Wala naman kasi kaming ibang nagiging problema kahit pa sa gastusin sa bahay. Lalo na at magaling mag-budget ang asawa ko. Hindi rin kami masyadong nag-aaway dahil pareho naming iniintindi ang isa't isa. Si Sarah naman ay nag-aaral din ng maayos at nakakaya niyang makipagsabayan sa mga kaklase niya. Kaya masasabi ko na wala talagang kaming problema ng pamilya ko. Pero hindi pala talaga palaging pwedeng masaya ang buhay. Hindi pwedeng hindi tayo dadaan sa mga mabibigat na mga pagsubok. Papadudot 6 na buwan pa lamang mula nang makalipat kami sa mas maayos na bahay nang magsimulang dumating ang mga pagsubok sa buhay namin ni Rina.
Isang normal na araw lang yon dapat para sa akin at sa trabaho ko. Pero nang dumating ako sa site namin ay nagulat ako nang ipatawag ako ng boss namin sa opisina niya. At sinabi ng boss namin na yon na yun na raw ang huling araw ko sa trabaho. Nilooban daw kasi ang opisina kagabi at nahuli ang iba pang mga katrabaho ko bilang mga sospek sa pagnanakaw. At ang masama doon, Papa Dudut, ay dinamay nila ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Ayaw daw sana akong paalisin ng boss namin sa trabaho dahil tiwala na siya sa akin. Pero dahil kasama ang pangalan ko sa idinamay ng mga nahuling ng loob sa opisina kagabi, ay wala na raw siyang magagawa kung hindi ang paalisin ako sa trabaho. Ang hindi ko lang matanggap, Papa Dudut, nang malaman ko kung sino sa mga katrabaho ko ang nandamay sa akin sa kasalanan nila. Walang iba kung hindi ang kumpare ko at ang ninong ni Sarah na si Arnel. Arnel! Pare, napadaan ka. Anong kailangan? Hayop ka! Bakit mo ako dinamay sa kalokohan niyo ng mga kasama mo? Sandali lang. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano bang ipapaliwanag mo sa akin? Sinabi na sa akin ng boss natin ang lahat ng sinabi mo sa kanya at sa mga pulis na dinamay niyo ako ng mga kasama mo. Tarantado ka! Eh di ba may alam ka naman talaga? Ano bang sinasabi mo? Kasama ka namin ng pinlano namin ng lahat. Nagiinuman tayo no, nakalimutan mo na ba? Eh gago ka pala talaga eh! Pare, tama na. Papatulan na talaga kita. O di magpatayo na tayo ngayon din dito! Nang magkaalaman na kung sino sa tayo nagsisinungaling! Oo, kasama niyo ako noon. Pero binalaan ko kayo na huwag niyong ituloy ang plano niyo. O di ba may alam ka nga sa gagawin namin? Eh sa'yo nang tinanong sa amin ng mga pulis eh. Kung sino pa sa mga katrabaho natin na may alam sa plano namin. Pero sinabi ko nga sa inyo na huwag niyo nang ituloy. Dahil pare-pareho lang kayo na mapapahamak. Arnel, nakiusap ka pa sa akin na huwag ko kayong isumbong at ginawa ko yun dahil ang buong akala ko, hindi niyo na talaga gagawin ang kagaguhan na to. Pero ano to? Isa nagkandaleche-leche na nga eh. Eh di damay-damay na tayo sa impyerno. Ayop ka talaga. Alam mong wala akong kasalanan. Bakit kailangan ganituhin niyo ako? Ikaw pa naninong ng panganay na anak ko. Hindi naman kasi pwede na kami lang mawawalan ng trabaho. Oo, sige na. Hindi ka namin kasama sa panluloob sa opisina. Pero may alam ka pa rin sa ginawa namin. Kaya dapat na madamay ka pa rin. Pasalamat ka nga at hindi nila tayo pinakulong. Pasalamat ka at tinanggal lang nila tayo sa trabaho natin. Kung alam ko lang talaga na gagawin niyo to, dapat nung una pa lang, sinumbong ko na talaga kayo kay boss. Yun ang pagkakamali mo, Alan. Masyado kang mabait at pabibo. Masyado kang sip-sip na akala mo kung sino kang magaling. Pare-pareho lang naman tayong walang pinag-aralan. Pare-pareho tayong patapon ng buhay. Gago! Hindi tayo pareho, Arnel! At mas lalong hindi patapon ang buhay ko kagaya mo. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin kung ayaw mong durugin ko ang ulo mo! Papadudo, tuluyan na nga akong nawala ng trabaho. Hindi ko na nalinis pa ang pangalan ko sa pinagtatrabahuhan namin. Ilang beses pa akong nagmakaawa sa boss namin na paniwalaan ako sa mga sinasabi ko na hindi talaga ako kasama ni na Arnel sa panloloob sa opisina nila. Pero wala na raw silang magagawa pa. Kagaya nga ng sabi ni Arnel, sinabi rin ng boss namin na mabuti na lang daw at inatras na rin ng opisina ang demanda sa amin dahil naibalik naman daw ang mga ninakaw ni na Arnel. Papadudot, dito muling nasubok ang katatagan ko. Dahil syempre hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral, nahirapan ako na humanap kaagad ng trabaho. 37 years old na kasi ako noon at hindi man lang nakapagtapos ng high school. Hindi ako mapili sa trabaho talaga at kaya kong pasukin lahat basta kaya ng katawan ko. Pero ang mga kumpanya ang masyadong mapili sa mga empleyado na tinatanggap nila. 2 kwalifikasyon ang palagi kong binabagsak. Kailangan daw kasi ay hindi lalampas sa 30 ang edad o kaya ay nakapagtapos man lang sana ng high school. Hindi ko nga alam kung bakit may ganong klase pa ng requirements sa trabaho. Bakit hindi na lang tanggapin ng isang tao basta't masipag siya at hanggat kaya niyang magtrabaho.
Bakit hindi na lang sila magbase sa kakayahan ng isang tao at hindi sa pinag-aralan nito? Papadudot, ilang buwan pa ang lumipas pero hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho. Malapit na ring maubos ang ipon namin ng asawa ko. Pero pilit pa rin akong nagpapakatatag dahil alam ko na yon ang kailangan kong gawin. Kailangan ko yon para sa pamilya ko. Mahal, naglalaba ka pa rin hanggang ngayon? Patapos na, mahal. Si Sarah pala nasa kapitbahay lang at kumokopya ng assignment sa kaklase niya. Isasampay ko na to tapos sasamahan na kitang kumain. Nakapagluto na naman ako ng hapunan natin. Naku, ako na ang magsasampay ng mga yan. Saluhan mo na lang ako dito sa lamesa. Sige. O yan. Mukhang pagod ka, mahal. Maghapon ka na naman yatang naglaba. Ayos lang ako. Huwag mo ko alalahanin. Nagpapahinga naman ako sa ginagawa ko kapag nakaramdam na ako ng matinding pagod. Oh, kumusta na pala ang pag-a-apply mo? Ganun pa rin. Naubos ko na nga ang pinaprint ko na resume. Pero parang wala pa rin pag-asa. Hindi man lang nila tinatapos ang pagbasa sa resume ko bago ako palisin sa interview. Ay, walang interesado sa kanila na tanggapin ako. Mahal, huwag kang panghinaan ng loob ha. Masasaan pa at makakahanap ka rin ng trabaho at muli tayo makakaraos sa pagsubok na to. Sana nga, mahal. Alam mo, ayos lang naman sa akin na mahirapan ako eh. Dahil sanay naman na ako doon. Kayo lang ng mga anak natin ang iniisip ko, lalo na si Bunso. Hanggang ngayon, di ba, hindi pa rin nawawala ang ubo niya? Ay, oo nga mahal eh. Nahihirapan tuloy siyang uminom ng gatas. Pero bukas, babalik kami sa center kasi may doktor daw doon para sa mga buntis at mga bata. Para makahingi na rin ulit ako ng mga gamot at vitamins. Pasensya ka na, mahal ha. Kayo ang nahihirapan dahil sa kapalpakan ko sa trabaho. Wala ka namang kasalanan. Alam naman natin na nadamay ka lang sa bagay na hindi mo naman ginawa. At naniniwala ako doon. Tsaka mas naniniwala ako na may kapalit ang trabaho na nawala sa'yo. Salamat, mahal. Salamat sa lahat ng pangunawa na binibigay mo sa akin. Hindi, mahal. Salamat sa lahat ng pagsusumikap mo para sa pamilya natin. Ay, nako. Pati si baby naiiyak na rin. Sandali lang ha, mahal. Pupuntahan ko lang siya tsaka baka kailangan ng palitan ng diaper niya. Sige lang, mahal. Mahal! Mahal si baby! Bakit, mahal? Ano nangyari? Si baby! Namumutla at inaapoy ng lagnat! Ano? Ayusin mo na ang gamit niya. Papara na ako ng tricycle sa labas. Mahal! Mahal si baby! Mahal, huminahon ka. Magpakatatag ka. Magpakatatag tayong dalawa. Gagaling si baby. Kailangan lang natin siyang madala sa ospital. Basta manalig tayo. Hindi mawawala sa atin si baby. Papadudot, ilang beses kong sinabi kay Rina na magpakatatag siya. Na huwag siyang panghinaan ng loob. Nagagaling si baby sa oras na mapadala namin siya sa ospital. Ilang beses kong pinalakas ang loob niya. Kahit ang totoo ako man ay hinang-hina na rin at sobrang kinakabahan na. Nakita ko kasi ang pamumutla ng baby namin at naramdaman ko kung gaano siya kainit nang kargahin ko siya. Pero pilit kong nilalabanan ang takot ko na baka mawala na siya sa amin. Alam ko naman na pagsubok lamang ito at malalampasan namin ito. Papadudot, hindi na umabot ng buhay ang baby namin sa ospital. Kakaiba ang bilis ng mga pangyayari. Bagay na hindi ko maipaliwanag. Nasa biyahe pa lang kami at nasa loob ng tricycle ay hindi na siya humihinga. At nangingitim na rin ang kanyang mga labi. Nang makarating na nga kami ng ospital ay kinumpirma sa amin ng doktor na tuluyan ang nawala ang bunso naming anak.
Pneumonia daw at kung ano pang komplikasyon na hindi ko na naintindihan. Ang naging dahilan para manghina siya at bawian ng buhay. Papa Dudut, sobrang sinisi ko ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Kung hindi ako nawala ng trabaho siguro ay naipagamot sana kaagad namin si baby. Kung masinipagan ko lang ang paghahanap ng trabaho siguro ay hindi mangyayari ang mga ito. Dapat ay hindi ko sila pinabayaan. Dapat mas nagsumikap ako na makahanap kaagad ng trabaho. Dapat ako lang ang nahihirapan at hindi ang mag-ina ko. Pero wala na nga akong nagawa pa. Kung hindi ang umiyak na lamang noon, Papa Dudut. Habang yakap-yakap ang asawa ko na pilit ko pa ring pinapalakas ang loob. Ito lang ang kaya kong gawin. Ang pagtibayin ng loob naming mag-asawa na isa na namang napakalaking pagsubok ang dumating sa buhay namin. Papa Dudut, pagkatapos mailibing ng bunsong anak namin ni Rina ay mas lalo kong sinipagan ng paghahanap ng trabaho. Umabot ako sa punto na halos nagmamakaawa na akong tanggapin sa ina-applyan ko. Pero kagaya ng sinasabi ng ibang kumpanya ay tatawagan na lamang nila ako kapag may bakante sila. Ang asawa ko namang si Rina, Papa Dudut, ay nagpatuloy sa pagtanggap ng mga labada mula sa kapitbahay namin. Ayoko talaga sana dahil bukod sa alam ko na hindi pa gaanong malakas ang katawan niya, ay mas nagluluksa siya kaysa sa akin dahil sa pagkawala ng bunso namin. Pero hinayaan ko lamang siya nang ipilit niya na gusto niyang makatulong sa mga gastusin sa bahay. Mabuti na lamang kahit papaano ay may naipon kami noon. Pero nagsimula na rin yung maubo sa paglipas ng buwan dahil kailangan na naming bayaran ang mga utang namin sa renta. At isa pa ay ayaw din sana naming tumigil pa ulit si Sarah sa pag-aaral. Ayaw naming muli siyang mapag-iwanan sa eskwela. Papa Dudut, sa kabila ng pagkawala ng baby namin ni Rina ay patuloy kaming nagpapakatatag ng asawa ko para kay Sarah. Oo, mahirap pero wala kaming ibang kakapitan kung hindi ang isa't isa. Sa tuwing matutulog na kami ni Rina at nararamdaman ko na pinaghihinaan siya ng loob at naiiyak siya, niyayakap ko siya ng mahigpit at sabay kaming nagdarasal na sana ay mas patatagin pa ng Diyos ang mga loob namin. Na sana ay matapos na ang mga pagsubok na ito at sabay rin kaming mangangako na walang bibitaw at susuko sa aming mag-asawa. Pero Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, kami pang mag-asawa ang napili para bagsakan ng tila wala ng katapusan na mga pagsubok. Mahal, ano nangyari? Bakit ang sabi ng kapitbahay natin, isinugod daw dito sa ospital si Sarah? Anong nangyari sa kanya? Mahal. Mahal si Sarah. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Anong nangyari sa anak natin? Na-aksidente siya kanina habang pauwi sa atin. Nasagasaan daw siya ng kotse. Sinundo lang din ako ng isang kapitbahay at hindi hatid dito. Didiretso na raw kasi ng isang tricycle dito sa ospital ang anak natin. Ano? Nasaan ang driver ng kotse na nakabunggo sa anak natin? Nasaan ang gago na yun? Kakausapin ko siya. Malilintikan siya sa akin! Mahal, wala siya dito. Dahil ang sabi ng mga nakakita sa aksidente, mabilis daw na umalis ang kotse pagkatapos niya mabangga ang anak natin. Mabuti na lang talaga may mabuting loob na nagdala kay Sarah dito sa ospital. Napakawalang iya niya. Iniyahan niya ang anak natin pagkatapos ng masagasaan. Wala man lang bang nakakita ng plate number ng kotse na yon? Masyado raw mabilis talaga yung pagpapatakbo ng kotse. Kaya wala nakakuha ng plate number niya. Ang gagong yun! Huwag ko
malaman kung sino talaga siya dahil mapapatay ko siya! Anong sabi ng doktor? Nakausap mo na ba siya? Kamusta na si Sarah? Maayos na ba siya ngayon? Nakausap ko na yung doktor kanina lang. Ang sabi niya, malakas daw ang pagkakatama ng ulo ni Sarah sa semento. At kailangan daw siyang maoperahan sa lalo madaling panahon. Pero gagawin naman kaagad nila ang operasyon, di ba? Hindi ba nila magawa ngayon? Bakit? Dahil nanghihingi sila ng down payment para sa operasyon. Akala ko ba ang sabi nila, kailangan nang maoperahan ang anak natin? Bakit mas inuuna nila makuha ang pera kaysa iligtas ang buhay ng anak natin? Yan nga rin yung sabi ko sa kanila eh. Nagawin na nila kung ano yung dapat gawin para mailigtas ang buhay ni Sarah. Pero kailangan daw talaga muna natin magbayad kahit kalahati lang para dun sa operasyon. Mahal, masyadong malaki yung halagang hinihingi nila. Sahid na tayo. Wala na tayong pera. Ano bang klaseng hospital to? Bakit mas mahalaga sa kanila ang pera kaysa sa buhay ng isang tao? Mahal, anong gagawin natin? Ayokong mawala si Sarah. Ayoko na mawala ng anak. Hindi ko kakayanin. Sa totoo lang, hindi ko na talaga alam. Ano ba kasi mga pagsubok nung dumarating sa atin ngayon? Bakit tayo na lang ang kailangang bagsakan ng mga to? Mahal, ayokong panghinaan ang loob pero hindi ko na talaga alam ang gagawin natin. May dapat lang ako singilin. Mahal, taga saan ka pupunta? Dapat pagbayarin ko ang pinagmula ng problema nating to. Mahal, bumalik ka dito! Mahal! Naging kritikal ang lagay ng anak namin ni Rina. Kailangan daw siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Tinakasan siya ng nakabangga sa kanya, said na ang naipon naming pera. Papadudot yon ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa loob ng isipan ko habang mabilis akong naglalakad palabas ng ospital. Naguguluhan na ako. Unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Hindi ko na alam kung saan pa ba ako kukuha ng pera dahil said na ang ipon namin ni Rina. Ilang buwan na nga rin kaming hindi nakakabayad ng upa sa bahay at marami na kaming utang sa tindahan ng kapitbahay. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Sino pa ba ang dapat kong lapitan? Papadudot, hindi ko na maintindihan kung pagsubok pa ba o parusa na itong nangyayari sa amin ng pamilya ko o sa akin. Pero bakit? Ano bang naging mabigat na kasalanan ko para bigyan ako ng ganito kabigat at sunod-sunod na parusa ng Diyos? Naging mabuti akong tao noong nasa probinsya pa ako. Naging mabuti akong asawa kay Rina at ginawa ko ang lahat para maging isang mabuting ama sa mga anak ko. Pero bakit ako pinaparusahan ng ganito? At kung talagang pagsubok lamang ito ay bakit sunod-sunod? Bakit sobra namang bigat na para bang gusto na akong pasukuin? Papadudot, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta ng gabi na yon. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa tapat ng bahay ng kumpare kong si Arnel. Ang taong naging punot dulo kung bakit naging miserable ng ganito ang buhay namin ng pamilya ko. Arnel! Arnel, buksan mo tong pinto! Arnel! Bubuksan mo ba to o wawasakin ko tong pinto ng bahay mo? Pare, ano bang ginagawa mo dito sa bahay namin? Bakit ka nagwawala? Kasalanan mo lahat tong hayop ka! Pare, tama na! Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakandala-sala ang buhay ng pamilya ko! Kasalanan mo! Kasalanan mo lahat! Pare, tama na. Hindi naman ako lalaban sa'yo dahil alam ko na may atraso talaga ako sa'yo. Bakit mo kailangan gawin yun? Arnel, alam mo na wala akong kasalanan.
Bakit kailangan mo pang idama yung pangalan ko? Pasensya ka na talaga pare. Naipit lang ako eh. Ang sabi ng mga kasama ko, idawit ko raw ang pangalan mo. Kasi nakasama ka nung gabi na nagiinuman kami at pinag-uusapan ng tungkol sa planong pagnanakaw namin. Pero pinigilan ko nga kayo, di ba? Sinabi ko sa inyo na huwag nyo lang ituloy. Hindi nyo ako kasama. Wala akong kasalanan. Isa mapilit sila eh. Saka, ipit din ako. Alam mo naman na hindi ako kasing swerte mo eh. Hindi ako swerte. Lahat ng meron ako sa buhay at trabaho ko, pinaghirapan ko lahat yon. At alam mo yun, Arnel. Saksi ka sa lahat ng pagsusumikap ko para sa sarili at pamilya ko. Pero lahat yun sinira mo. Lahat yun nawala ng dahil sa'yo. Pare, bakit kinukuha mo yung kutsilyo namin sa lamesa? Pare, baka naman pwedeng pag-usapan natin ito na maayos. Baka... Wala nang maayos dahil sinira mo na ang lahat. Nang dahil sa'yo, nasira ang buhay ng pamilya ko. Nawala ang bunsong anak ko. At ngayon, nag-aagaw buhay ang panganay kong anak. Ano nangyari kay Sarah? Na-aksidente siya at ngayon critical ang lagay niya sa ospital. Alam mo, Arnel, hindi naman mangyayari ang lahat ng to kung hindi mo ako sinira sa trabaho ko. At siguro oras na para singilin kita sa ginawa mo. Anong ibig mo sabihin? Parang Alan, bitiwan mo na yung kutsilyo. Magkumpare tayo. Baka naman... Ayun na nga eh. Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga ang gagawa sa akin nito? Ikaw na kaibigan at kumpare ko? Papatayin talaga kitang hayop ka ngayon! Pare, magunos dili ka. Lulod ako sa harapan mo at magmamakawa ako na huwag mo akong patayin, pare. Huwag mong gawin ko ano man ang nasa isip mo. Huwag mo lalo sirain ang buhay mo, ang pamilya mo. Kung kailangan mo ng pera, kahit walang-wala ako ngayon, pipilitin ko makatulong. Saka babawin ko na lahat ang sinabi ko sa boss natin. Huwag mo lang ituloy yung binabalak mong gawin, pare. Isipin mo ang pamilya mo, si Rina, si Sarah. Alam ko naman na makakaligtas siya. Huwag mong gawing mas magulo ang buhay mo ngayon, lalo na ang buhay nila. Hindi naman talaga ako mamamatay tao. At mas lalong hindi ako kasing sama mo. Hindi ko na kasi talaga alam, Arnel. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Hindi ko na alam. Papadudot, muntik na talagang magdilim ang paningin ko ng gabi na yon. Mabuti na lamang at nagawa pang bitawan ng nanginginig kong kamay ang hawak kong kutsilyo. Mabuti na lamang at napigilan ko ang plano kong gawing paghihigante kay Arnel. Alam ko namang mali ang bagay na tumatakbo sa isipan ko ng gabi na yon. Pero mas mali ang ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Nang dahil sa inggit na nararamdaman niya sa sinasabi niyang swerte na dumating sa akin ay nawala ang bunso kong anak. At ngayon ay nag-aagaw buhay naman ang panganay ko. Si Arnel ang punot dulo ng lahat kaya pumasok sa isipan ko na gantihan at singilin siya sa paraan na alam ko. Pero sa huli, Papa Dudut, mas nanaig sa akin ang awa sa sarili ko, sa kanya at sa pamilya ko. Tama ang mga sinabi ni Arnel. Sa plano kong gawin na paghihiganti sa kanya ay ang mag-ina ko lamang ang pinahihirapan ko. At ayoko nang mangyari yon lalo na kung ako pa ang dahilan. Nang araw na yon, Papa Dudut, ay napakarami kong naging tanong sa nangyari sa buhay ko. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Kanino na ba ako dapat lumapit? At kung meron talagang awa ang Diyos, bakit kailangan niyang pagsabay-sabayin na ibagsak sa akin ang napakaraming pagsubok na ito sa buhay ko? Bakit niya kailangang pahirapan kami ng ganito ng pamilya ko? Papa Dudut, umalis ako sa bahay ni Arnel na gulong-gulo pa rin ang isipan ko. Hindi nababawasan ni Katiting ang bigat na nararamdaman ko. Pero dala ko pa rin ang kutsilyo na nakuha ko mula sa lamesa ni na Arnel. Inilagay ko yon sa loob ng bag na dala ko bago ako umuwi ng bahay namin. Pagsak ang mga balikat at pakiramdam ko ay pasang ko ang daigdig ng dahan-dahang kong buksan
ang pintuan ng bahay namin. Ang bahay na hindi kalakihan pero maayos kesa sa una naming tinirhan ng pamilya ko. At dito sa bahay na ito ay muli kaming bumuo ng mas malaking pangarap ng asawa ko. Ang nasa isip ko noon, Papa Dudut, ay may pag-asa pa kaya na maabot namin ang pangarap na yon sa ganitong klase ng sitwasyon namin ngayon. Paano kung hanggang dito na lamang talaga kami? Paano kung hanggang dito lang talaga ako? Sa totoo lang kasi, Papa Dudut, ay hirap na akong makita na naghihirap ang pamilya ko nang dahil sa akin. Buti sana kung ako lang. Kaya ko magtiis at kayang-kaya ko, pero nadadamay na rin sila sa kapalpakan ko sa buhay. At mas triple ang sakit na dulot noon para sa akin. Papa Dudut, nang tuluyan akong makapasok sa loob ng bahay namin ay umupo ako bago ko nilabas ang kutsilyo mula sa bag ko. Isa lang ang naisip kong paraan para hindi ko na maramdaman ang bigat na ito. Isa lang ang dapat kong gawin sa buhay ko. Panginoon, alam kong isang napakalaking kasalanan po itong gagawin ko. Pero hindi ko na po talaga kaya ang mga pagsubok na ibinibigay niyo sa akin. Hindi ko na po kayang makita na nahihirapan ang mag-ina ko nang dahil sa akin. Ayoko na pong maghirap sila. Mas lalong ayoko na pong makita silang nahihirapan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Mahal? Nakauwi ka na ba? Diyos ko, mahal! Bakit may hawak ang kutsilyo? Akin na nga yan! Ano bang gusto mong gawin sa sarili mo? Hayaan mo na ako, Rina. Hayaan mo na ako mamatay. Bakit ko naman gagawin yon? Mahal, kailangan kita! Kailangan ka namin ng anak mo! Kaya nga ako lumalaban dahil ang buong akala ko, lumalaban ka rin para sa amin! Nahihirapan na kasi ako. Bakit ako ba? Kami lang anak mo! Hindi ba kami nahihirapan? Ala naman! Hindi lang naman akong lumalaban dito! Oo, critical ngayon si Sarah sa ospital. Pero kahit siya, patuloy rin siyang lumalaban para mabuhay. Please naman lumaban ka naman para sa amin. Alam kong hindi na biro itong pinagdadaanan natin ngayon. Mula nung mawalan ka ng trabaho, sa pagkawala ng baby natin, tapos ito ngayon, yung aksidente ni Sarah. Pero mahal, hindi ba ang sabi natin, kukuha tayo ng lakas sa bawat isa? Nandito pa ako! Lumalaban! At kung nanghihina ka na, kunan mo ako ng lakas para sa sarili mo! Hindi ko na kasi kayang makita kayong nahihirapan ng dahil sa akin. Wala kang kasalanan! Ginagawa mo ang lahat para sa amin ng anak mo! Bakit ba kasi kailangan pang magsabay-sabay nitong parusa sa akin? Bakit kailangan pa kayong idamay ng Diyos sa pagpaparusa niya sa akin? Huwag kang magsalita ng ganyan! Hindi ito isang parusa! Pagsubok lang to para sa atin. At alam nating dalawa yon. Yun naman ang palaging sinasabi natin, di ba? Sinusubukan lang ng Diyos ang pananalig natin sa Kanya. At yung katatagan bilang isang mag-asawa. Pero bakit napakabigat naman? Bakit kailangan na sunod-sunod at para bang wala nang katapusan na pagsubok to? Bakit kailangan niyang kunin si baby sa atin? Bakit kailangan na magkaganito ang panganay natin? Bakit tayo? Bakit tayo pa? Siguro ngayon, mahal, wala pa sa atin ang sagot sa mga tanong na yan. Dahil hindi pa naman natin nalalampasan ang lahat eh. Pero sa oras na nagpakatatag tayo at hindi tayo sumuko, malalaman natin lahat kung bakit.
Mahal, ang importante naman ngayon, lumalaban ako. Lumalaban si Sarah. Pakiusap naman Lumaban ka rin para sa aming dalawa. Kaya naman natin to Malalampasan natin lahat to. Mahal, patawarin mo ko. Patawarin mo ako kung muntik na ako sumuko. Sorry. Sorry talaga. Okay lang, mahal. Naiintindihan kita, pero please lang. Please, samahan mo naman ako na magpakatatag at lumaban. Kailangan kita Kailangan ka namin ng anak natin. Oo. Lalaban na ako. Magpapakatatag na ako para sa inyo. Pangako, hindi na ako ulit bibitaw pa. Hindi na. Papadudot kahit papaano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman ko dahil sa mga sinabi ni Rina. Pilit silang lumalaban ng anak ko kaya dapat ay ganun din ako. Kahit na hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit ba ito nangyayari sa amin, ay babangon na ako at muling magpapakatatag para sa mag-ina ko. Ayoko na akong maging dahilan para panghinaan sila ng loob. Lalo na ang asawa ko. Siya ang mulat sa pool na kinukuhanan ko ng lakas. Kaya dapat lang nasuklian ko ang lahat ng yon. Suklian ko ng katatagan at tibay ng loob niya na malalampasan namin ang lahat ng pinagdadaanan namin sa ngayon. Papadudot kinabukasan ay bumalik na sa ospital si Rina habang ako naman ay dumiretso ng munisipyo upang humingi ng tulong pinansyal. At dahil malapit na ang eleksyon ng taon na yon, kahit papaano ay may naiabot sila sa akin na pera na pandagdag para sa operasyon ng anak ko. Kulang pa yon pero malaking tulong na rin para kay Sarah. Papadudot kahit na walang kain at maayos na tulog ay meron pa rin akong lakas para tumuloy na bumiyahe patungo sa ospital. Gusto ko nang makita si Sarah. Wala man siyang malay o hindi man niya marinig ang mga sasabihin ko. Ipaparamdam ko sa kanya na lumalaban ang tatay niya para sa kanila ng nanay niya. Kayo ba si Alan, ang tatay ng bata? Oo, ako nga po. Sino po kayo? Ako si Mrs. Gomez. Ako ang nanay ng nagmamaneho sa kotseng nakabangga sa anak ninyo. Anak nyo ang muntik nang pumatay kay Sarah? Nasaan ang anak nyo? Ilabas nyo siya! Nasaan siya? Pasensya na talaga kayo sa nagawa ng anak ko. Patawarin niyo sana siya. Hindi naman talaga siya masamang tao. Kung hindi siya masamang tao, hindi niya dapat tinakbuhan ang anak ko. Hindi niya dapat inayaan na mag-agaw buhay ang isang batang sinagasaan niya. Sa maniwala kayo at sa hindi, natakot lang siya. Pero nang makauwi siya sa bahay namin, umiiyak niyang inamin sa akin ang lahat. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na hindi niya sinasadya ang nangyari. Mrs., muntik nang mapatay ng anak niyo ang anak namin. At ngayon, critical pa rin ang lagay niya. Iniwanan ng anak niyo ang anak kong nag-aagaw buhay sa kalsada. Kaya nga ako mismo ang nagdala sa kanya sa presinto para panagutin siya sa nagawa niya. Kaya nandito ako hindi lang para makipag-areglo sa inyo o ano. Ako na ang humihingi ng tawad para sa anak ko dahil nakita ko kung paano niya pinagsisisihan ang hindi niya pagtulong sa batang nabangga niya. Pero bakit hindi siya ang iharap mo sa amin? Bakit kailangan na kayo pa ang humingi ng tawad para sa kanya? Dahil takot na takot siya na baka hindi ninyo siya magawang patawarin. Alan, Rina, kung hindi ninyo mapapatawad ang anak ko, hayaan nyo na lang na tulungan ko kayo sa lahat ng gastusin nyo dito sa ospital. Umaasa ako na kapag nakaligtas ang bata mula sa aksidente, mapapatawad ninyo ang anak ko. Kahit kailan, hindi ko mapapatawad ang anak niyo. Kung kaharap ko lang sana siya ngayon,
Baka ilang beses ko nang binasag ang mukha niya! Hindi ko kayo masisisi kung ano man ang galit na nararamdaman niyo para sa anak ko. Magulang din ako at naiintindihan ko. Pero please, hayaan niyo akong tumulong sa lahat ng gastusin niyo dito sa ospital. At kung makakaligtas siya mula sa operasyon na sinasabi ng asawa ninyo, hindi ko kayo pipilitin na iatras ang demanda laban sa anak ko. Gusto ko lang talaga na makatulong dahil pinagsisisihan na ng anak kong nangyari. Gusto ko lang na mapatawad niyo siya sa kahit na anong paraan ng pagpapatawad na kaya ninyo. Kahit yun lang. Kahit yun lang ang maging kapalit. Papa Dudut, hindi na nga namin tinanggihan ni Rina ang tulong na ibinibigay ni Mrs. Gomez para sa operasyon ni Sarah. Sa loob din ng linggo na yon ay nagawa ang operasyon at naging matagumpay ang lahat. Nailigtas na mula sa kritikal na kalagayan ng panganay at nag-iisa naming anak ni Rina. Kagaya nga ng sinabi ni Mrs. Gomez, Papa Dudut, hindi niya kami pinilit na iatras ang demanda sa anak niya. Pero hinarap namin siya ni Rina. Kinausap namin ang lalaking naging dahilan upang muntikan nang mawala sa amin si Sarah. Papa Dudut, nang magkaharap-harap kami ng anak ni Mrs. Gomez, doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi niya. Halos lumuhod kasi sa harap namin ni Rina ang lalaki habang humihingi ng kapatawaran. Dahil sa nagawa niyang pag-iwan kay Sarah pagkatapos niya itong mabangga. Nataranta lang daw talaga siya noon at natakot. Nang makarating daw siya sa bahay nila at masabi kay Mrs. Gomez ang mga nangyari ay doon lamang daw niya naisip na hindi niya dapat iniwanan si Sarah sa kalsada na nag-aagaw buhay. Dapat tinulungan niya ito at siya mismo ang nagdala sa ospital. Papa Dudut, siya ay nagmakaawa na iatras namin ang demanda. Nagmakaawa siya na ibigay namin sa kanya ang kapatawaran na hinihingi niya dahil sobrang nagsisisi na raw siya. Sa totoo lang ay naaawa din ako sa kanya, Papa Dudut, na hindi ko na nga nagawa ang sinasabi ko na babasagin ko ang mukha niya para lamang maiganti ko ang anak ko. Kaya tahimik na lang din kami ni Rina na umalis ng presinto. Papa Dudut, sa paglipas ng araw na nakikita namin na nagiging mabuti na ang lagay ni Sarah ay gumawa kami ni Rina ng isang malaking desisyon. Ang iatras ang demanda sa taong nakabangga at muntik nang maging dahilan ng pagkawala ng anak namin. At dahil doon ay muli kaming kinausap ni Mrs. Gomez. Labis-labis siyang nagpapasalamat sa aming mag-asawa at muling nag-abot ng pera para daw sa mga kakailanganin panggamot ni Sarah. Ganon din ang ginawa ng anak niya. Pagkatapos niyang muling humingi ng tawad sa amin ni Rina at sa mismong anak ko, nagpasalamat siya para sa pag-atras namin sa kaso at sa kapatawaran na ibinigay namin sa kanya. Papa Dudut, ngayon ay may 8 taon nang nakakalipas mula nang mangyari ang sunod-sunod na pagsubok na yon. Nasa high school na ngayon si Sarah, ang asawa ko si Rina ay nagbabantay ng munti naming tindahan. At ako naman ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang bangko dito sa Maynila. 8 taon na ang nakakalipas, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Dahil hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ko ang mga pagsubok na pinagdaanan namin ang pamilya ko. Papa Dudut, dati ay ilang ulit kong tinatanong ang mga dahilan ng mabibigat na mga pagsubok na ibinagsak sa akin na para bang wala ng katapusan. Pero tama si Rina, malalaman lang namin ang dahilan kapag nalampasan na namin ang lahat. Dahil mula nang malampasan namin ng pamilya ko ang mga pagsubok na yon, ay muling umayos ang buhay namin. Doon nagsimulang masagot ang mga katanungan ko. Doon ko mas naintindihan ang mga dahilan na sinasabi niya. Ang mga dahilan ng pagsubok na sunod-sunod na ibinabato sa akin. Una ay upang subukin ang tibay ng pagmamahalan at samahan namin bilang mag-asawa. Pangalawa ay upang lalong patatagin ang pananalig ko sa Poong May Kapal na hindi niya kami pababayaan, at pangatlo
upang matutunan ko kung paano ang magpasalamat at magpatawad. Papadudot dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko na ito. Umaasa ako na maraming natutunan ang ating mga kabarangay sa kwento ng buhay na ibinahagi ko para sa araw na ito. At sana'y marami pa kayong mga kapuso at kabarangay na kagaya ko ay nabigyan ng inspirasyon na magbahagi ng kani-kanilang kwento ng buhay. Ang inyong kabarangay at kapuso, Alan. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Forever.